Showbiz fanatics, Catherine Bernardo sa ganitong paraan binasag ang kanyang katahimikan patungkol sa hindi mamatay-matay na issue noon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay at patuloy na nanonood sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much. And of course, hindi natin pwedeng i-congratulate si Miss Catherine Bernardo dahil ang kanya pong pelikulang A Very Good Girl ay isa sa mga nakatanggap ng awards sa Content Asia Awards. A Very Good Girl, nagkamit po sila ng Bronze Award for Best Asian Feature Film at the Content Asia Award 2024, A Very Good Girl. Alam niyo, sobrang laki ng blessing na ibinigay ng movie na ito kay Miss Catherine, And also, ay featured din ni Mami Min sa kanyang IG account ang pagbati niya sa kanya pong apo at paboritong pamangkin ni Miss Catherine Bernardo sapagkat siya po ay nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ganito nga in-spend ni Miss Catherine Bernardo ang araw na ito kung saan ay talagang ibinigay niya to para sa kanyang pamangkin dahil parang feeling ko ito yung favorite niyang pamangkin pero yun nga, very happy naman ang isang Catherine Bernardo dahil sa dami ng mga blessing na dumating sa kanya at hindi pa inaasahan na magkakamit pa ng award nga yung kanyang A Very Good Girl dahil din po sa movie na yon ay itinanghal din siyang Best Actress. So talagang after the painful moments ng buhay niya, ay sunod-sunod nga yung mga blessing na dumating po sa buhay ni Miss Catherine. Kaya naman very thankful and grateful lang isang Catherine sa lahat ng mga blessing na yan. So anyways, eto na. Pag-usapan natin to kasi matapos nga po na mapanood natin ang ilang mga pictures, behind the scene photos, videos na nagkalat po sa kaarawan mismo nitong si Dr. Ivy, sa kanya pong pa-party, ay binasag na nga po ni Miss Catherine Bernardo ang issue na hindi mamatay-matay noon. Kasi kung matatandaan ninyo sa kasagsagan po ng kasikatan ng Katniel, ay talagang sikat na sikat din po ang Jaydeen, talagang nagsasabong po yung mga fans, tsaka yung fans ng Jaydeen at ng fans ng Katniel. Talagang nagkukompetensyahan sila, lalo-lalo na sa Twitter. But this time, pinakita po ni Miss Catherine Bernardo sa mga photos and videos, nakita nyo na medyo lasing na dyan si Miss Catherine. Nabuo na ang kasiyahan ng mga fans ni Catherine Bernardo at Nadine Lustre nang finally ay i-follow back na rin ng una ang huli sa Instagram. Kung matatandaan, sinulat natin sa Abante na naunang nag-follow si Nadine kay Kat at after nga ng ilang oras ay ganun na rin ang ginawa ng Asia Phenomenal Superstar kay Nadine. Kwentuhan ng netizens sa Twitter ay mukhang pagising ni Kat ay yun na ang una niyang ginawa. Galing kasi ang dalawa sa birthday party ng isang common friend nila at anniversary ng skin clinic kung saan pareho silang endorser. Mabuti na lang pala at pareho silang nagka-time at dumalo sa nasabing event sa Shangri-La the Fort or else hindi mangyayari ang muli lang pagtatagpo at banding doon. Napagkwentuhan kaya ng dalawa ang napapabalitang pagsasama rin sa isang malaking proyekto? Hopefully, ang pagpapalaw nila sa isa't isa sa IG ang magiging simula ng kanilang pagiging magkaibigan. Samantalang sina Kat at Nads ang sinasabing magkakompetensyang aktres sa kanilang henerasyon. Halos araw-araw ay nagbabangayan sa online world ang mga fans nila. Pero dahil po sa ginawa nilang ito, peaceful na ang lahat. Dahil hindi na po talaga kailangan ng kompetensya dahil napatunayan naman talaga nila that they are really a queen on their own right, diba? Kwento nga ni Mami Min Bernardo, maski nga daw mga gusi at audition sa mga advertising campaign noong araw ay nagkakasabay ng anak niyang si Catherine at si Nadine.
Kaya naman abangers din ang mga fans ng dalawa na magkaroon na sila ng project together. Sana soon bonggang pasabog ito sa industriya pag nagkataon. So, 'di ba meron po tayong napabalita na parang gagawa sila ng movie. Ito po ay ano palang plan parang kasi parang hindi pa kaya kasi may part doon na medyo daring So, parang parang yung pelikula na Elena, no? If I'm not mistaken, yun po yun pagsasama nila. Parang remake siya ng mga magagaling na actress noon, tapos silang dalawang gaganap. So, medyo medyo pa siya, medyo inaaral pa, and wala pa pong formal na announcement ang ABS-CBN patungkol sa kanila pong movie. So, mag-abang na lang po tayo. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, unahin natin ang komento mula sa isang viewer natin. Sabi niya, hello Ma'am Dars, cut din ako. Nag-aalala lang ako sa mga gesture nila sa kanya. Laging may halik sa kamay, kaya kinakabahan ako. Hehehe, pero I want cut din talaga. So, marami talagang kinakabahan, lalo na po sa Facebook. Pag nag-scroll kayo, marami mga behind the scene doon na very sweet si Alden at si Miss Sanya Lopez. Pero, silang dalawa na rin naman talagang nagsabi. They always denied, no, na talagang hindi sila at walang romantic relationship sa kanila. Kaya wag kayo masyadong kabahan. Kasi parang sino ba namang babae ang gugustuhin sa isang lalaki na ilang beses na siyang dininay, 'di ba? Gugustuhin mo pa ba 'yun? Sabi ni Ma'am Tita Esther Pagay, Alden is insanya. Ginanap lang yung mga mabibigat na shoot sa pulang araw nung panahon ng World War II. Kasi totoo yun, don't worry po. Tayo mga supporters ng Kat din, naniniwala si Kat na malaki tiwala niya kay Alden. Love na love ni Alden si Kat. Yun yung analysis ko kay Alden. At may respeto si Alden sa family ni Kat. Naniwala tayo sa mga sinasabi ni Alden kasi iba yung samahan nilang dalawa. Love natin sila. Ayun. So naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And nakikita naman talaga natin dun sa mga gestures at marami na rin talagang nagsasabi at parang marami na rin talaga ang nagpapatunay tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kaso nga lang, yun nga, wag lang masyado natin pilitin at wag tayo masyado ma-excite. Sabi ni Mr. Renato, isa pa, wala nang promo sa HLA movie. Bakit lagi ang narrative para sa movie? Nagpapatawa ba tong mga bashers? Kawawa naman tong mga bashers. True. Sabi ni Gracita, continuous lang yung true news. Ayan. Thank you Ma'am Gracita Octava sa inyo pong komento. And also, Ma'am Elvira Lim said, Miss Dar Eds, kung nalilihim nila Kat at Alden na sila na o hindi, kawawa naman kaming mga fans kung nakabitin na tumaasa. Ang pag-amin nilang yan lang ang premyo namin mga fans at malulubos ang aming saya kung magiging totoo ang relasyon nila. Kung para sa akin, dapat ipagtapat na nila sa publiko lalo't palaging isinisingit si Sanya na nakakasira kung ano ang totoo talaga. Diba sabi naman ni Alden Richards na nangako po siya dito kay Boy Abunda, Mr. Boy Abunda sa kanyang interview once na ready na siya to announce kung sino yung very special girl sa kanyang buhay, magpapapress con siya. Yun yung kanyang pinangako. So, panghawakan na lang natin yun. Sabi ni Ma'am Annabel Belgarde. Sabi ni Annabel Garde, hello Mr. Eds. First of all, congratulations for having a lots of followers and coming followers. Yan po ang sinasabi ko na may something na talaga sa Kat din. Pag ang girl na hinawakan at niyayakap yung kung di niya type, iiwas yan. At ang boy na may karapatan na sa girl, syempre yakap at hawak at may care na kasama niyan. At kung wala siyang gusto, hindi mag-e-effort si boy. Gusto, yan, kaya di nila namamalayan yun na nakikita na madlang people ang sweetness nila, diba? Kaya in other words, may right na nilang gawin yun to each other, yung sweetness and caring dahil they like each other na. Sa mga tawat ngiti pa lang nila, dalawa sure na. Mga bashers, walang kukontra. Ayan. So ito naman yung kanyang assessment patungkol sa bagay na ito. So yun naman talaga yung mga observation natin talaga, diba? Na hindi talaga maipagkakaila. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!